sa akin naman, ang nakita ko, hindi naman binulsa ni Vice President Sara kasi sinabi rin nung si Acosta, di ba, na binigay nila doon sa mga superintendents. Senator Ping, ikaw po, sa tingin ninyo, paano ito mahihinto? Alam po natin no, na si former President Gloria Macapagal-Arroyo, siya po ang nagdala sa kanila together para maging unit team. Meron rin po si Senator Amy na BFF po ni VP Sara at saka syempre ate po ni BBM. Ang tanong ko po, do you think huhupa itong init kung sakali po ang Congress na lang, sabihin nila, sige na nga para matigil na to, i-ano na lang nga natin yan, tigilan na natin itong hearing sa accountability, tapos makipag-usap na kung whether si PGMA yan o si Senator Amy. Do you think that's still possible na pwede magkaayusan? O point of no return na pareho, yung Duterte at saka yung mga Marcos? Kasi hindi nung po pwedeng sabihin na itigil na lang ng House of Representatives yung kanilang ginagawang legislative inquiry. Kasi unang-una, hindi naman mapapagbintangan naman sila nag-shirk do sa kanilang responsibility o sa kanilang mandato. Okay. Mabuti na banggit niyo si dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo at saka si Senator Jaime Marcos. Sila yung mga, sa tingin ko, may mga karapatan o kaya may kakayahan para, yun nga, ma-descalate man lang, hindi na humantong sa parang nandun na tayo sa nasa international news na nga, no? At ito hindi maganda para sa imahe ng Pilipinas dahil ang investment climate gumaganda. Meron niyang upgrade na naman tayo narinig, panibagong upgrade, ano? Pagkatapos magkakaroon ng ganyan, maapektuhan. Yun lang naman ang aking panawagan. Hindi ko naman sinasabing tigilan na lahat at magkalimutan na. Kasi may mga legal implications, ano, yung mga nangyari na. At ipaubayan na lang natin yon na yung things to take to take their normal course, ano. Tulad yung trabaho ng NBI, trabaho ng DOJ at kung saan man makarating. Ang sa akin lang, wag na makihalo yung mga kababayan natin kasi lalong parang tumataas. You know, it's just like fanning the flames of political hostilities eh. May mga makikinabang kasi eh. May mga makikinabang. Yes. The usual warmongers, ano, yung ang passion nila to make their day complete pagka meron nag-aaway. Meron din ganun eh, mga kababayan natin, lalo sa social media, masyadong intense yung palitan. Yun nga, yung aking statement na binitiwan kahapon sa Davao, napansin na kagad, meron nagsasabi sa akin, make a stand. Hindi yung po pwedeng ganyan, you're playing safe. Sabi ko, no. I'm trying to make safe yung future ng, yung sa bansa natin, hindi yung ako yung nagpe-play safe. Hindi ba dapat ganun ang maging attitude na natin? Well, siguro, let's say na medyo nagmelo na rin ako over the years, pero sa tingin ko, yun naman ang nararapat natin gawin sa halip na paypayan pa natin yung parang nabubuong alitan sa magkabilang panig. Kaya, unique ito kasi dahil dalawang highest officials, yung elected officials, yung medyo nasa magkabilang panig. Kaya dapat talaga hindi natin sulsulan pa. Bagkus, tumulong tayo mag-descalate. Senator, we'd like to find out kung ano naman ang saloobin nyo tungkol dito sa itong pinagmumula nito, ang isa sa mga pinag-uugatan ay yung pag-imbestiga sa di umano'y maling paggastos ng Office of the Vice President ng kanyang confidential funds. Kayo, having been in the Senate, no, talaga nakatutok sa budget natin. Ang sinasabi sa panig ni VP Sara, sinasabi niya, alam mo, dapat hindi inuukil-kil ang confidential funds in a public forum on national TV because by its very nature, confidential nga, malalagay sa balag ng alanganin, how it was disbursed, hindi ba, papangalanan mo ba, sino mga binayaran mo dyan. Tapos, on the other hand, it was flagged by COA. Nagkaroon sila ng audit observation memo. Hindi ko alam kung may notice of disallowance. Ang tanong naman, bakit katangi-tangi bang OVP, Office of the Vice President, ang was flagged by COA? Ano po ang saloobin nyo dito sa maraming anggulo tungkol po the use of the confidential funds and the auditing of the confidential funds and the eventual investigation ng committee
ng House ng mababang kapulungan in the exercise of their oversight function and in aid of legislation? Una-una doon sa basic premise tayo, no? Lahat ng public funds, accountable yan, subject to audit. Huwag natin sabihin yung confidential at saka intelligence fund, exempted. Hindi kasama sa ino-audit kasi basta public funds talagang subject to accountability nung gumagamit. Meron lang proseso o procedure kung paano nililiquidate yung halimbawa sa law enforcement, nanggaling ako sa PNP, okay, sa armed forces, yung isa pang intelligence agencies natin. Pagkapag gagastusin mo yung intelligence fund, ang pinaka-liquidating instrument yan, sa abot ng aking nalalaman, magsasabit ka ng intelligence project na kung saan nakadetalye doon yung pagkakagastusan. Dangan nga lang, sealed envelope yan eh. Dahil nga baka kasi yung confidentiality noong yung nature ng pag-disburse mo ng pondo, ang ginagamit nga dyan, puro mga code o kaya aliases. kaya si Mary Grace Piatos. Pero Baka alias si Mary meron Grace ding Piatos. paper trail yun pagka inaudit na kung saan sino ba tong alias Joe, alias Pedro, sino yan? Meron ding nakapalob na ganyan. At kung hindi approve yung intelligence project na sinabit ng isang intelligence unit o intelligence agency, hindi valid, hindi pwedeng mag-release ng intelligence fund. Tapos pag na-declassify na yan, halimbawa, accomplished na yung mission, nagkaroon na ng successful operation o kaya for some reason, negative yung operation, ano na yan, subject to audit na yan, pwedeng special audit, pwedeng kung may nasilip yung COA, pwedeng yung tinatawag nilang fraud audit, dahil meron na sila nakitang fraudulent na mga releases. At saka yung regular audit. May mga proseso sinusunod. Ngayon, sino ba talaga yung may mandate para mag-audit? Maliwanag, yung Commission on Audit. Pero sabi nyo nga kanina, Ali, saka Patpi, di ba, merong oversight function ang Kongreso, both houses. At katunayan, meron ngang meron ngang circular o merong umiiral na batas na kung saan quarterly dapat nagre-report lahat ng agencies na gumagamit ng pondo sa both houses of Congress kasi in the exercise of their oversight functions o mandate nila, kailangan makita nila paano, ano nangyari doon sa ipinasa nila na national budget o GAA. Okay. Isa pa yan, tungkol dyan po sa confidential funds pa rin po. Naging controversial rin po na umamin po yung Special Disbursement Officer po ni VP Sara na yung pera, siya nga nang-withdraw, 112 million ba yun? Ang withdraw niya sa Gina Pati yung Acosta. Fajardo, ganun Pati din si Fajardo. Edward Fajardo. Sila yung nag-withdraw po dyan sa land bank. Pero binibigay po nila doon sa security officer. Tama ho ba yun? Kasi sila yung SDO po yung nakabond di ba? Nag-put up sila ng bond. Is that normal na yung SDO pinapasa, pinaubaya yung ganyang kalaking pera po sa security officer dahil po inutos rin po daw ni VP Sara? Paano po yun? Paano nyo po, tama ho ba yun? Normal ba yan? O ngayon lang po nasilipan dahil nga po nagkaroon po ng congressional hearing? Well, kung napaka-stricto at napaka-rigid noong susundin, dapat mismo yung special disbursing officer ang magbibigay doon sa mismong recipient noong confidential man yan o intelligence man yan o regular budget yan. Siya mismo kasi hindi mo mawala yung accountability niya kasi after all, siya yung disbursing officer. Correct. Hindi rin naman i-stop sa kanya yung accountability dahil head of agency talaga ang mananagot niya kasi nakapirma rin yung head of office o head of agency kung sakali magdi-disburse at saka magbi-withdraw ng pondo from a government bank like land bank at kung paano i-dispose. Sa akin naman, ang nakita ko, hindi naman binulsa ni Vice President Sara kasi sinabi rin nung si Acosta, di ba, na binigay nila doon sa mga superintendents na sa tingin niya nag-aabono ng sarili nilang pera sa kaya lang meron yang procedure na dapat sundin dahil ang mukhang violation na nakita rito, bakit sa mga personal account pumasok yung na-disburse. So matter of procedure. Pero sa akin, yung basic na binulsa ba ni Vice President Sara yung halimbawa 9 times na 25,000 pesos na tanggap ng isang superintendent. So sa akin ang bottom line,
binigyan naman doon sa mga kinaukulan. Kaya lang, hindi naman pare-pareho yung pagka-distribute. Oo. Well, discretion naman yon ng head of agency kung inakala niya na yung mga napili lang nila, yun yung hindi naman out of favoritism, Oo. kung hindi dahil sa yun ang mas nangangailangan, yun ang nakapag-abono. Pero meron na rin tayo sa national budget, tatandaan ko, in-increase nga namin yan, yung chalk allowance, Yeah. tapos yung kasi nakakawa rin yung mga teachers natin talaga. Oo. Dahil sila nag-aabono ng Supplies. pambili ng chalk, ng Oo. eraser, ng kung ano-ano pa. Oo. Okay. Sa pagbabalik nyo sa Senado, pagtutuunan nyo ba ng pansin itong confidential and intelligence funds na ito? Because this runs in the billions, no? In the billions. So, bilang yung pera ng taong bayan na ginagastos, nakikitaan po natin ng kaluwagan, ano, doon po sa disbursement nitong mga pondo na to. And outright, may nakikitang anomalya because remember, meron yung AFP denied that na yung sa Youth Leadership Summit ay nakakuha sila ng pondo. Hindi, sabi ng AFP, hindi, pera namin ang ginamit dun sa Youth Oo. Leadership Summit na yan. Hindi nagbigay ng pera ang DepEd dyan. So may makikitaan ka na Ayun. irregularidad pa rin. And because the confidential and intelligence funds run in the millions, Yeah. Senator, Oo. alam mo, kailangan pag may paghihigpit sa disbursement ito. Kamukha nga nung nakita po natin sa hearing, yung dalawang SDO, si Gina Acosta, si Edward Farda, sila yung nakapirma that they Oo. acknowledge that everything is in order. Pero para sa kanila, naguhugas kamay sila dun sa disbursement. Ang actually nagdi-disburse si La Chica at si Nolasco, which is yung security personnel ni VP Sara. Oo, pero may certification silang in-issue na sa abot ng kanilang personal na kaalaman, talagang dinisburse nila na maayos. Yun ang magiging problema nila, magiging pananagutan nila sa batas. Now, going back to your question, unang-una, hindi yung sa pagbabalik, kundi kung makakabalik. Ano? Kung sakali makabalik sa Senado, pagpapatuloy pa rin. Tatandaan ko nga nung araw, kinwestiyon namin yung bakit yung Philippine Racing Commission, merong intelligence fund, may confidential fund. Oh. Bakit Betting. kailangan yung mga kabayo, meron pang intelligence fund? Betting. So, tinanggap Betting. namin yun. Yeah, so, tama Diba? yun. No, dapat Oo. talaga, higpitan kasi hindi naman natin pag-uusapan dito thousands of pesos. Ano? At millions. after all, maski 1,000 yan, maski 10 piso yan, public funds yan eh. Oo. Correct. So Pati- kailangan talaga at tingnan talaga yung kung saan dapat makarating yung Dinadala. o ma-allocate yung intelligence fund. Sa akin pananaw, sarili kong pananaw, kung wala ka sa law enforcement, wala ka sa intelligence community, hindi mo kailangan ng intelligence fund. Yeah. Oo. Oo, kasi mga Pati regular LGU. agencies ng government, mga regular departments, Oo. siguro confidential funds, ano, yung tinatawag na sabihin natin discretionary kasi may mga humingi ng tulong sa kanila na hindi naman pwedeng paano, hahanap ka ng hahanap na resibo. Yeah. So yung tinatawag na magse-certify yung disbursing officer at i-attest ito, i-affirm naman ng head of agency. Ganyan na nangyari sa Senado. Ito, ibinabato rin sa akin ito. Ako rin nagsimula nung liquidation by certification. Sasamantalahin ko na rin to para maliwanagan noong mga nag-aakusa sa akin. Kasi ako yung chairman ng Committee on Accounts. Noong nagkaroon ng kontrobersya sa Senado. Kasi nagbigay ng additional MOOE si dating Senate President Enrile at parang tila 2 o 3 yung hindi nabigyan ng pagkakapareho ng mga ibang senador. So umaksyon noon ang Commission on Audit si Gloria Climacotan, the late COA chairperson. Ang sabi nila, itigil na yung liquidation by certification. Kasi since 1987, yan talaga yung kalakaran sa mga congressmen, mga senador. Wala talagang, hindi kailangan ng yung mga resibo, ano? Yeah. Liquidation by certification. Magse-certify lang, pero still, hindi ito iaalis na pag nag-audit, kailangan naka-ready pa rin yung resibo mo. Correct. Hindi ba nung araw, kung natatandaan nyo, merong isang congressman na lahat ng resibo niya nanggagaling sa isang Japanese restaurant na lahat na lang ba ng gastos nandun sa isang Japanese restaurant sa Ross Boulevard. So nagkakaroon ng controversy. So ang ginawa namin noon, nag-usap-usap yung Speaker of the House,
tapos si Senate President, yung chairman, dalawang chairpersons ng Committee on Accounts ng both houses, pati yung COA. Ang napagkasunduan, kasi paano naman itong mga senador sa mga congressmen, araw-araw, ang dami nakapila dyan, hihingi ng pang-hospital, Tulong. Oo. pang-libing. Hindi mo maiwasan yun eh. Yeah. So parang nilagyan ng threshold, ng limit, na kung saan ang pwede lang gawin, ang pwede lang i-certify ng bawat legislator, mapa lower house man o upper house, 500,000 pesos. Ayun. Ayun na napagasundan na sapat na yon para naman doon sa mga miscellaneous. Yun naman, by certification, pero meron din yung kaukulang parang resibo rin kung Yeah. sino yung tumanggap. Pero hindi na kailangan yung Acknowledgement formal na mga invoice Oo, receipts kasi hingi ng tulong, papalibing, Oo. saka hingi ng invoice receipt. Magtatagal yun. Oo. Matagal AR na nang lang. nakaburol, hindi pa rin nalilibing yun. Correct. So Oo. yun ang pinagbigyan ng COA na sige hanggang 500,000. Pero I repeat na hindi ito yung talagang baliwala na, wala nang resibo. Yeah. Yung liquidation by certification, kailangan pa rin i-liquidate yun, especially kung magkaroon ng special audit. Ayun. Oo. So yun lang gusto ko liwanagin kasi ang dami mga disinformation na ako yung pinagbibintangan na nagsimula ron ng liquidation by certification. Oo. Since 1987, nung bago na yung Kongreso, nandyan na yan. Nabago nga, Oo. kinorek nga natin at sinubject natin. Parang we submitted ourselves, yung Kongreso, To to the audit. disposition of COA. Yeah. Na sige, pag nag-audit kayo, ito yung mga resibo, pero pagbigyan nyo lang na parang mga emergency cases, mag-certify lang yung individual legislator na kung saan pwede silang yung liquidation by certification.